for main forms of legal sanction. Criminal sanction, una. Pangalawa, civil sanction, administrative sanction, procedural sanction. Kaya pa natin na isang page lang yan isulat natin sa libro. Alaysa kadalik? Is that correct? Tama po ba? Dumami lang yan dahil po sa expiration, dahil po sa examples, dahil po sa mga caudal, for example. No? Tama po ba, Sister Princess? Okay, barakallahu fikum. So, kukunin Yes po. Naam, barakallahu fikum. Okay, in maximum 2 minutes po, gusto ko i-explain niyo sa akin ano ang pagkakaiba ng criminal sanction and civil sanction na nakuha natin last week kung sino ang naka-review sa inyo. Tafaddalo, 2 minutes maximum. Kailangan may oras yan. Wala, tafaddalo. Tapos proceed tayo. Sino makapagsabi ano ang pagkakaiba ng criminal and civil? Tafaddalo. Nakasulat yung dito. Ano yung Civil? Apo, civil. Criminal. Ito yung criminal. So, tingnan nyo, criminal sanction, the harshest penalties. So, meron pong characteristic, no? Imposed by court for criminal law violation, represent the state authority and societal condemnation, aim to punish wrongdoing and deter future crimes, severity correlates with crime, gravity, and offender's role. So, lahat niyan na-explain na natin po. So, may common types tayo na physical capital punishment, corporal punishment, and liberty imprisonment, privation, house arrest, no, financial fines, asset perpetual, restitution. Na lahat niyan ay na-explain natin. Tama po ba? Okay. Wala magkhulasa, proceed tayo. So dito na tayo saan? Sa declaration, decision. Pardon. Doc, balikan ko po yung question mo kanina. Your questions earlier is ano yung pagkakaiba ng criminal sanctions and civil sanctions? Well, galing na ito sa review na ginawa ko last night. Well, the key difference between the two sanctions is basically the criminal sanctions are about punishment for wrongdoings against society, and the civil sanctions are about compensation or remedy between private parties. Mashallah. Mumtaz, Sister Princess. Mashallah. Barakallahu fikum. No? Shortcut lang yun. Khulasatul kalam. Yan lang po gusto ko sa inyo. 1 minute, maximum 2 minutes or below. Barakallahu fikum. Tafaddalo, sino pa? Wala na? Okay. Tafaddal, Sister Lina. Barakallahu fikum. Maximum 2 minutes. Bismillahirrahmanirrahim. Criminal sanction, jazaul jinai, ito po yung ipinapataw ng Sultatul Amma sa pamamagitan ng Niyabatul Amma laban sa lumalabag sa criminal law. At ang jazaul madani civil sanction, ito yung pagpapatupad ng pribadong obligasyon, serbisyo, kontrata at marami pang iba. Maaari itong kusang loob o sa pilitan. Kapag ang isang tao ayaw tuparin ng kanyang obligasyon, dadaan ito sa hukuman upang makuha ang hatol at ipapatupad sa pamamagitan ng execution. Yun lang po. Barakallahu fikum, Sister Lina. Mashallah. Mumtaz. Mashallah. So yun lang, ganun lang ang khulasatul kalam natin biidnillah. Okay na sa inyo yun? Inshallah. Ganun lang kasi para makakuha tayo. Okay. Nakuha natin yung butlan. No? Butlan. Okay. Barakallahu fikum. Tingnan natin kung nandito yung iba compensation agreement, no? Administrative disciplinary. Okay. Criminal sanction to. Dito tayo sa pagpatuloy natin yung civil sanction resolving private dispute po, no? So butlan tayo. Ano yung butlan in Arabic, no? Sa butlan tayo, butlan tasarruf, no? Yan po yung pagkabali o pagkabawas ng bisa ng kasunduan, no? Dito tayo sa civil sanction resolving private dispute. So dito ya ikhwani wa akhawati, kayo na magbasa, no? Okay. Dito po sa isang kontrata po,
no? Kita niyo yung compensation agreement, nagkuhan sila, naghawakan. Okay. Kayo na magbasa, wag na natin basahin, mamaya na lang basahin 'yan. Okay. Yan po sa pagkababotlan o tasarruf in Arabic po, no? Kunin natin legal term ng Arabic at saka English. Pagkabali o pagkawakas ng bisa ng kasunduan po ang isang kontrata na laban sa batas o public policy, no? Public policy ay walang bisa, no? Halimbawa niyan, kontrata ng pagbebenta ng droga, no? Automatic kung walang bisa, no? Pagrenta ng bahay para sa sugal o prostitution, no? Batas po tayo. Kaya ito po yung natin, no? Ang ganitong kontrata po ay batay pa lang, no? Batay pa lang ay bawal na. Kaya't hindi ito kikilalanin ng hukuman. Wahakada. So, mayroon pong pag-alis ng epekto ng paglabag, no? Izalatul athar mukhalafa, no? Yan po yung prinsipyo, no? Ang layunin po ay ibalik sa dati ang kalagayan bago ang paglabag. So, anong halimbawa niyan? Kung nagtayo ng bintana patungo sa bahay ng kapitbahay, for example, ng labag sa distansyang legal, pwedeng iutos ng korte ang pagsasara ng bintana. Kung naghukay ng kanal sa lupa ng iba ng walang karapatang serbisyo, no? Pwedeng iutos ang pagsara ng kanal at pagpapanumbalik ng dating kalagayan. So, ano po yung mga impossible na pagpapanumbalik po dito? So, meron po siyang ta'wid, no? Sa Arabic, ta'wid, danyos, perwisyo, no? Pumapalit ang danyos, perwisyo. Anong halimbawa niyan? Kung nagkabangga ng tao o naputol ang kamay o paa nito, hindi na maibabalik. Of course, hindi na ibabalik So, ang solution ay financial compensation mula sa may sala. Anong doon? Financial compensation po. So, dito ya ikhwani wa akhawati, sa pagsasama ng criminal at civil liability, may mga kaso na parehong umiiral ang criminal at civil sanction, no? Nandito yung al-qatl amdan ma'as sabakul israr, murder with premeditation, no? Ito po yung pinaka major crime po, no? Murder with premeditation. Al-qatl amdan ma'as sabak al-israr. Parusang kriminal po yung death penalty. Kasabay na obligasyong sibil, bayad danyo sa pamilya ng biktima. So meron po din tayong al-qadhaf, no? Defamation, parusang kriminal, pagkakakulong o multa laban sa nag-insulto. Dito yan sa Jordan natin, no? Jordan. Obligasyong sibil, bayad danyos para sa pinsalang moral ng biktima. Bimaana, ang civil sanction ay maaring nasa anyo ng pagkakabali o voiding ng kontrata kapag labag sa batas o morals, pag-alis ng epekto ng paglabag sa pamamagitan ng pagbalik sa dati, compensation, no? Kung impossible ang pagpapanumbalik, sa ilang kaso po dito ya ikhwani wa akhawati, pinagsasabay ang criminal punishment at civil compensation. Anong halimbawa niyan? Yung pagpatay o paninirang puri. Yung pagpatay, anong sanction yan? Pagpatay. Criminal case po ito. Criminal. Okay. Yung yes. paninirang puri. Paninirang puri. Civil cases po ito, Doc. Opo, civil po. Jazakumullah khairan. Ang layunin po ng parusang civil ay ibalik ang balansi at protektahan ang pribadong karapatan ng tao, hindi lamang parusahan ang nagkasala. Wahakada. Khulasatul kalam. Tafaddalu. 1 minute. Ano nakuha natin? Condemnatory decision, declaratory decision, and constitutive decision. تفضلوا.
Okay, proceed tayo sa administrative and disciplinary sanction. Barakallahu fikum. Kukunin natin yung international law inshallah mamaya. Okay, dito po, yan po yung administrative and disciplinary sanction. Doc, Al-Ghazal. ano nga po yung isa? Declaratory decisions and? Saan yan? Sa civil? Saan, sister? Ano yan? Anong question doon? Sister? Ay, nakamute. Nakamute pala ako. Dami ko lang sinabi. Ano yan, Sister Princess? Sorry. Tapadal. Proceed tayo. Yung sa comparison po nung declaratory decisions and ito yung tinatanong ko, Doc, itong constitutive decisions. Yun lang po. Opo. Okay na. Opo. Creating, modifying, or termination legal relationships such as marriage, dissolution, or contract cancellation. For example. Okay, barakallahu fiik. Proceed tayo. Na yung iba dito na kuha natin sa last week. Barakallahu fiik. Okay, administrative. Narinig tayo? Sabihin nyo pag nakamute tayo Bismillah. So, kunin natin yung administrative and disciplinary sanctions. Al-Jaza'ul Idari o Ta'dibi in Arabic. No? Yan po yung ang Jaza'ul Idari, no? Ang disciplinary sanction or administrative and disciplinary sanction. Al-Jaza'ul Idari o Ta'dibi ay parusang ipinapataw ng administrative authorities tulad ng head ng opisina, board o commission laban sa mga kawani o empleyado ng gobyerno o semi-gobyerno kapag nagkulang sila ng kanilang tungkulin, nagpakita ng kapabayaan, nagkulang sila ng nagpakita po sila ng kapabayaan, no? O hindi sumunod sa regulasyon ng serbisyo nila, no? So dito po may mga uri po ng administrative sanction. So ano ang uri ng administrative sanction?